that it is the obligation of the national government to provide Filipino people the right and accurate information in the West Philippine Sea. Dahil ang laban natin sa West Philippine Sea, hindi ito laban lamang ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lamang ito laban ng Coast Guard or ng Armed Forces of the Philippines. Naniniwala po ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ang laban natin sa West Philippine Sea ay laban ng bawat Pilipino. Sir, ano yung reaction niyo doon? Hindi lang po kami nag-action niyo. About sa mga kababayan natin na mas pinapanigan pa yung mga Chinese propaganda, sir, about din sa West Philippines. Sa akin, nakakalungkot yan. Hindi mo malaman kung ano bang dahilan, bakit nila ginagawa to. Kung ang argument nila is sila ba talaga ang mas makabayan na nag-iisip ng interest ng Pilipinas, parang ang hirap namang i-explain. Kung sasabihin mong sila ang mas makabayan at pipiliin nilang ipamigay ang West Philippine Sea, masasabi mo bang mas makabayan sila dahil iniisip nilang they're thinking of the future of our Filipino people dahil baka magkagera? Yan yung lagi nilang naratibo eh. Na kailangan nating mas maging tahimik, kailangan nating mag-de-escalate, kailangan nating huwag i-provoke ang China, otherwise magkakagera. Dahil dyan sa narrative na nila na yan, mas naniniwala silang mas makabayan sila. Pero, ang tanong ko nga dyan, sigurado ba talaga silang magkakagera? Eh sila nga lang mismo ang nagpapakalat ng ganitong informasyon sa mga kababayan nating Pilipino para takutin ang mga kababayan natin, para sila mismo maging divided tayo, hindi tayo magbigay ng suporta sa kay Pangulong Bongbong Marcos para tindigan natin ang West Philippine Sea. This is also the reason kung bakit President Bongbong Marcos has supported transparency strategy, wherein right information, factual narrative is being given to the public. Kasi nga, kung maling impormasyon ang ibibigay natin sa mga kababayang Pilipino natin na hindi naman nila nararating ang West Philippine Sea, babalik ulit tayo sa panahon na parang ang hirap ng paniwalain ng mga Pilipino na ang China, masama naman talaga ang ginagawa sa atin. Na ang China, pinahihirapan ng mga mainistang Pilipino. Kaya, we are actually asking for the support of embedded media, even social media partners, for us to be able to intensify and to have louder voice against dito sa mga fake news peddlers na to. It is our obligation as a nation na magbigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayang Pilipino. Kung magiging successful ang mga trolls, ang mga fake news na to, na magbigay ng maling impormasyon sa mga Pilipino, baka dumating ang panahon na sasabihin natin, huwag na tayo makipaglaban sa West Philippine Sea. Hayaan na natin yan. Sukuan na natin. And we're going to be remembered ng ating mga susunod na saling lahing Pilipino. Na si Commodore Tariela at kasama kayong lahat, ipinamigay na natin ang kinabukasan ng kabataang Pilipino. Sir, nakita namin na kasama po sa National Task Force yung DOJ. Dito kasama po, 'di ba, nabasa natin DOJ. So, with that being said, ipapollow up ko lang po dun sa question ni Sir. Kung sakasakali po, maiengganyo po ba kayo na pwedeng halimbawa, dahil sinabi nyo na rin po, may mga fake news peddlers talaga, especially with the Chinese propaganda. Maiengganyo din po ba kayo kung nasa inyo po yung kapangyarihan na itong mga news peddlers na to papanagutin? Well, napaka-tricky ng tanong na yan. Ang ating gobyerno, we always need to look at President Bongbong Marcos. Para sa akin, mas matitindi ang pambabati ko sa kanya ng mga trolls na to, ng mga fake news peddlers na to, at mas personal. And yet, our President has decided to be silent about it, ignore them, dahil naniniwala siya na it's just their freedom of speech. Pero, para sa akin, kung ang usapin natin dito is national security and the national interest of the Philippines regarding our fight for the West Philippine Sea, dapat talaga natin panagutin yung mga fake news na yan. Kaya nga sabi ko one time, I think you saw my Twitter post, na sinasabi ko, ang mga fake news peddlers, ang mga nagpapakalat ng disinformation na to, kung malakas talaga ang loob nila, at kung feeling talaga nila, tama ang ipinaglalaban nila sa West Philippine Sea,
I would challenge them. Pumunta sila ng Senado sa Senate hearing ng pag-uusapan ng fake news at disinformation. They have to say and state whatever lies that they are believing under oath dito sa Senado or even sa Congress. And from there, makikita natin kung kayo ba talaga tinitindigan nyo yung paniniwala nyo na yan dahil makabayan kayo or ginagawa nyo yan dahil bayaran kayo. Sir, sana lang last. Sir, ano kasi you're not talking for Philippine Coast Guard, diba? Kung nandito po tayo ngayon sa National Task Force, can you give us some detail about this National Task Force? Ano kung maybe yun yung intro namin, yun yung gagamitin namin intro sa video. Well, the National Task Force West Philippine Sea was organized during the time President Pinoy Aquino, no? And the chairman of the National Task Force West Philippine Sea sa administrasyon na to is the National Security Advisor, General Eduardo Año. There are a lot of government agencies na nandito, kasama natin ang Armed Forces of the Philippines, Department of National Defense, Coast Guard, DFA, DOJ, and so on. No? We have meeting dito sa NTFWPS. It's an interagency task force. Pinag-uusapan natin dito ang mga issues sa West Philippine Sea. And it's not just the Armed Forces of the Philippines or the Philippine Coast Guard that formulate our response dito. No? There are working group under the National Task Force West Philippine Sea. And then for the Information Working Group, which is also chaired by the Presidential Communications Office, the PCO, sila naman ang nag-i-screen ng ating mga information na ibibigay sa publiko. It is not just solely the Philippine Coast Guard through me that decides kung ano ang mga impormasyon na ilalabas natin sa publiko. This has to be cleared by the Department of Foreign Affairs, the Armed Forces of the Philippines, and of course chaired by PCO, and of course approved by the National Security Advisor. Ibig sabihin, all of these government agencies are really working for the national interest. So, kung ano man ang nakikita natin ngayon na development sa approaches natin in the West Philippine Sea, this is not just decided by a single personality dito sa gobyerno. But of course, we need to give credit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. He is our Chief Executive. Kung ano man ang kinahinatnan ng ating approach dito sa West Philippine Sea has always been guided and approved by President Bongbong Marcos. So, lagi kong inuulit, no? President Bongbong Marcos has given us a clear direction to provide the right information and factual narrative to the Filipino people. It's because he believes, no, that it is the obligation of the national government to provide Filipino people the right and accurate information in the West Philippine Sea. Dahil ang laban natin sa West Philippine Sea, hindi ito laban lamang ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lamang ito laban ng Coast Guard or ng Armed Forces of the Philippines. Naniniwala po ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ang laban natin sa West Philippine Sea ay laban ng bawat Pilipino.